Kaya pala galit si Roger kay Rox. Ito pala ang dahilan. Sobrang tindi ng mga kaganapan dito sa chapter. Andito ang clash ng young Roger at Garp, nakakatuwang love triangle ng Roger Pirates at Kuja Pirates na hindi natin inaasahan, may bagong miyembro ng Rox Pirates ang na-reveal dito sa chapter, at panibagong revelation sa mga plano ni Rox para wasakin ang Holy Land. Ako si Mon at welcome sa ating channel. Full spoiler po pala ito ng One Piece Chapter 1156. At kung bago ka pa lang sa ating channel, ay pindutin mo na yung subscribe button at paki-like na rin ang ating video bilang suporta sa ating channel. So medyo may kaunting mga pagbabago sa mga spoilers nang mai-release ito. Tila sinabi nga sa naunang spoilers na matindi ang nangyaring laban sa pagitan ng Roger Pirates at Kuja Pirates. So syempre nakaka-excite to dahil sa mag-expect tayo ng pagpapakita ng lakas ni Roger. Pero ngayong meron na tayong full spoilers at aktwal na mga linya ng usapan, parang masasabi nga natin na naglaban nga ba talaga sila. Instead, sa ine-expect nating matinding clash, ang totoong nangyari pala dito ay isang magulong love triangle. May gusto si Roger kay Shaki, at si Rayleigh naman ang gusto ni Shaki, at si Gloriosa naman ay in love kay Roger. Sa halip na isang laban, ang nakuha natin ay isang nakakatawang plot twist. Ito ay tungkol sa love life ng mga legendary pirates na parang okay din naman since sobrang nakakapanibago nga ito sa mga ginagawa ni Oda. Nakita na natin ang ilan sa mga feats ni Roger. Ang lakas niya, ang kanyang legacy, at sobrang legendary ng mga to. Pero parang kulang pa nga ito, at yun nga, kailangan nating makita ang kanyang personalidad. At ngayon, binibigyan na tayo nun. Lumalabas na mas makulit pa sa karakter ni Luffy itong karakter ni Roger. Dahil sobrang simp ng Pirate King kay Shaki at hindi natin to in-expect. Malamang may ibang mga fans na di magugustuhan itong ugali ni Roger. Dahil nasanay nga tayo na ang mga bida ay hindi simp. Best example nga dito ay si Luffy. Pero napakaganda nga nitong ginawa ni Oda dahil sobrang refreshing nito sa ating lahat. Na kahit ang Pirate King ay may pag-uugali din na kagaya kay Sanji. Pero kahit ganun, talo pa rin si Roger sa love triangle na ito. Imbes na mauwi kay Shaki o Gloriosa, si Portgas D. Rouge ang naging partner ni Roger sa huli. At dahil dito, magkakaroon tayo ng iilang katanungan kagaya na lang ng saan nga ba nakilala ni Roger si Rouge? Dahil nasa kalagitnaan tayo ng isang malalim na flashback na tungkol kina Roger, Garp at Rox. Posible kayang ito na ang pagkakataon para ipakilala pa ng lubusan ang nanay ni Ace? Makikita rin kaya natin kung sino ang naging partner ni Rox, na siyang sasagot sa mga theories tungkol sa kung anak din ba talaga ni Rox si Buggy? At how about kay Garp, na isa din sa mga naging curiosities natin since hindi sila magkamukha ni Dragon. Alam nating lahat na not into romance talaga ang One Piece pero iba ito. Hindi ito basta-basta mga random na mga partners. Pinag-uusapan natin dito ang mga pamilyang D, ang mga linya ng Will of D. Malaking bagay nga kung sino itong mga naging partner nila. Dahil sa masasagot nga nito ang mga napakarami nating curiosities sa bloodlines ng mga characters sa One Piece. At dahil sa nasa topic na rin natin ngayon, ang Kuja Pirates, huwag nating kalimutan na si Gloriosa ay napunta sa crew ni Rox. Ibig sabihin nito, may malaking nangyari sa Kuja Pirates. Posible kaya na natalo sila sa isang Davy backfight laban kay Rox? May sense nga ito. Dahil sa alam nating lahat na ginagamit ni Rox ang Davy backfight para makapag-recruit ng mga tauhan at pinipili niya ang mga malalakas. Baka nga ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Roger sa God Valley na parang broken nga siya nitong mga nakarang taon. Marahil naapektuhan nga talaga si Roger sa pagkabuwag ng Kuja Pirates dahil kay Rox. Dahil na-reveal nga dito na isa ding malaking simp si Roger. At posible nga talaga ang ganitong senaryo. Pagkatapos ng emosyonal na tension sa pagitan ni na Roger at ng Kuja Pirates, mas lalo pang tumindi ang mga pangyayari. At ngayon, may totoong gulpihan na talagang mangyayari. Bigla na lang nga dumating si Garp at pinakain niya ng suntok si Roger gamit ang isang napakalakas na atake na tinatawag na Meteor Fist. Siyempre hindi din magpapatalo ang Pirate King dahil sa sinabayan nga niya ang atake ni Garp gamit ang ataking Wild Soul. At pareho nga silang napuruhan sa napakalakas ng impact ng mga haki. Then sinabi ng narrator dito na ang mga panahong ito ang kauna-unahang major era kung kailan sina Roger, Garp at Rox na nasa kanilang mga kabataan at gutom sa digmaan ay nagsimula na ngang magbanggaan sa karagatan. Hindi ibig sabihin nito na ito ang unang beses silang nagkita. Maaaring ito ay pangalawa, pangatlo o pangsampu na. The point is, dito na nagsimulang niyayanig ng kanilang mga pangalan ang mundo. At sa totoo lang,
Sana mas marami pa tayong makitang ganitong kaguluhan. Gusto kong malaman kung ano talaga ang tunay na trato ni Garp kay Rox. Dahil tandaan natin na sa God Valley, parang wala lang sa kanya si Rox noong una. Sumali lang siya sa laban dahil nandun si Roger. Kaya ano nga ba talaga ang opinyon niya kay Rox? At higit pa doon, ano kaya ang papel ni na Sengoku at Churu sa lahat ng ito? Kasama nga ni Garp si Sengoku at Churu dati pa. Kaya gusto ko rin silang makita sa aksyon at baka may hinahabol din silang malalakas na pirata sa henerasyong ito. Then bigla tayong mapupunta kay Rox na ngayon ay patuloy pa rin sa pagre-recruit ng mas mapanganib na mga pangalan para palakihin ang kanyang crew. And out of nowhere, isang pirata ang biglang dumating sa Hachinosu. Pero hindi siya isang ordinaryong pirata lang. Na kalaunan ng individual na ito ay ipapakilala din sa pangalang Ko the Yakuza at mare-reveal bilang si Silver Axe. Isang pangalan na matagal na nating hinihintay na mare-reveal. And it turns out na rival daw siya ni Shiki. At pareho silang kinakatakutan sa New World. Well, isa na namang Yakuza na kagaya din ni Shiki. Maaaring nanggaling din talaga sa Wano itong mga characters dahil sa Wano tayo nakakita ng mga tinatawag na mga Yakuza. Pero kakaiba nga si Silver Axe kung totoong nanggaling siya sa Wano. Since imbes na katana ang gamit niya na gaya kay Shiki, ay isang axe ang gamit niyang sandata. Ngayon mapunta naman tayo sa isang miyembro pa ng Rox Pirates na na-reveal dito na nagngangalang Barbel. Pinakita nga siya during God Valley flashback sa manga pero halos di mo nga siya mapapansin sa mismong episode. At ngayon lang din talaga nabanggit ang pangalan niya, compare kina Wangzi, Ochoku at Silver Axe. Isa siyang catfish fishman at ayon sa impormasyon, parang apoy daw ang buhok niya. Napaka-astig nga nitong makakita ng isang catfish fishman, di ba? And since puro mga high-tier characters itong hanay ng crew members ni Rox, malamang malakas nga din talaga itong si Barbel. Posible kaya na magkakilala din sila ni Fisher Tiger na isang alamat sa mga fishman? Or di kaya kilala din kaya siya nila Jinbei at Arlong? Then mapunta naman tayo sa pinaka-plot ng chapter. At ito ang plano ni Rox na pabagsakin ang world government. Ayon sa kanya, dalawang bagay ang kailangan niya para magtagumpay sa kanyang plano. Ang kapangyarihan ng mga giants ng Elbaf at dalawang specific na devil fruits. Hindi man niya tahasang tinawag na legendary ang mga ito, pero obviously namang hindi ito normal na mga devil fruits. Ang isa sa mga devil fruit ay nasa Elbaf. At eto ang twist. Gusto ni Rox na si King Harald ang kumain nito para ma-unlock ang buong potensyal nito. Pero bakit si Harald? Malaki ang chances na ang tinutukoy dito ni Rox ay ang Sun God Nika Fruit na ngayon na kay Luffy. At dahil si King Harald ay believer ng Sun God, siguro ay naisip ni Rox na baka magagawa ni Harald na mailabas ang tunay na kapangyarihan nitong Devil Fruit. At napag-usapan na din natin to dati na sobrang nakakatakot nga if isang giant ang nakakain ng Sun God Devil Fruit. Dahil sa current state pa lang ni Luffy ay may capabilities na siyang pulbusin ang isang isla. Ano na lang kaya ang magagawa ng isang giant na may Bajrang gun, di ba? Pero ito ang catch dito. Hindi sumali si Harald sa Rox Pirates. At noong namatay siya, nasa Elbaf pa rin ang Devil Fruit. So ano ang nangyari? Hindi ba nakuha ni Rox ang Devil Fruit? Nangyari na ang God Valley incident at hindi na niya ito nakuha? O baka naman ayaw niyang labanan ang kaibigan niya para lang dito? So tungkol naman sa pangalawang Devil Fruit, may isip nga natin kaagad na ito ang Darkness Devil Fruit ni Blackbeard. At posible nga rin talaga to since sapat na ang lakas nito para mag-make sense. Another theory naman is nagsasabing ang ikalawang Devil Fruit ay ang Quake Devil Fruit, na nangangahulugang hawak na ni Blackbeard ang parehong Devil Fruit na hinahanap noon ni Rox. And it makes sense nga din talaga since sinabi din ni Blackbeard dati na talagang hinahanap niya ang Dark Devil Fruit. And then next na kinuha niya ay ang Devil Fruit naman ni Whitebeard. Pareho ngang nagtataglay itong mga Devil Fruits ng sobrang lakas at malawak na destructive capabilities. Pwede nga din to dahil sa iilan lang ang nakakaalam ng tungkol sa Sun God Devil Fruit. At wala ito sa Devil Fruit Encyclopedia since itinago ito sa pangalang Gomu Gomu no Mi. And imagine kung tinataglay ni Harald yung Quick Devil Fruit, di ba? Kaya siguro naisip ni Rox na dapat si Harald ang magtataglay nito. At oo, may teorya rin na si Loki ang may hawak ng Elbaf Devil Fruit. Pero tandaan natin, nang magsimula ang mga flashbacks na to, may misteryosong tao na lumapit sa treasure room. At hindi si Loki yon. Nabawi nga din ba ni Loki itong Devil Fruit sa kung sino man ang kumuha nito? Wala pang malinaw na hints para masagot itong mga curiosities. At iyan ang kagandahan ng mga flashbacks na to.
Sinasagot nito ang ilan sa ating mga curiosities at mas dinadagdagan palalo. Pero ang best guest nga nating dito sa tinutukoy ni Rox na mga devil fruits ay ang Sun God Nika at ang Yummy Yummy Numi Devil Fruit. Sa pagtatapos ng chapter, makikita natin si Rox at nagbanggit na isang powerful speech. Tinapos ni Rox ang chapter sa isang makapangyarihang pananalita. Mahalaga ang Elbaf sa pagbagsak ng Holy Land. Kung ayaw niyong maniwala, umalis na kayo. Kung sasama ka o hindi sa Destined Day, nasa sayo na yan. Pero kung buo na ang loob mo, sumama ka sa akin at ipapakita ko sa'yo ang pinakamataas na bahagi ng mundo. Grabe yung linya niya. Sobrang astig nga talagang karakter ni Rox. Pero sa kasamaang palad, alam nating hindi na siya nakabalik sa Flower Room. Hindi niya naabot ang pinakatuktok kasama ang mga halimaw na ito. Kung nagtagumpay siyang makarating doon kasama sina Whitebeard, Kaido, Big Mom, at Shiki, tiyak na wala na talagang makakapigil sa kanila. At kung ganun karaming Conquerors Haki users ang nagsama-sama, tiyak na wasak at walang pag-asa ang mala immortality ng mga God's Knights at mga Gorosei. At dito na nagtatapos ang chapter. So ano sa tingin nyo? Ano kaya yung dalawang devil fruit na tinutukoy ni Rox? Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli. Paalam na muna sa lahat.